Paano kung ang taong minsang pinagtawanan dahil hindi na makalakad ay siyang babangon para patunayan na hindi nasusukat ng kapansanan ang tunay na halaga ng isang tao? Magandang araw mga kabarangay. Isa na naman pong kwento ang ating mapapakinggan sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig sa kalsada ay ang humaharurot na tunog ng motorsiklo ni Benjamin Sarmiento. Isang 25 taong gulang na binata. Matipuno, matalino, at dating atleta ng kanilang universidad. Kilala siya noon bilang Benji the Fast dahil sa bilis niya sa track field at sa pagiging palakaibigan. Lahat ng tao sa eskwelahan ay may mabuting alaala sa kanya. Maliban sa ilang taong naiinggit sa taglay niyang disiplina at sobrang kasipagan. "Konti na lang, Benji. Makakauwi na tayo." Sigaw niya sa sarili habang nagmumotor pa uwi galing sa trabaho. Gabing-gabi na at malakas ang ulan. Hindi niya napansin ang isang truck na biglang lumiko sa kanto. Isang malakas na pagbangga ang nangyari. Pagkatapos noon, lahat ay nagdilim. Pagmulat niya, amoy ospital ang paligid. Malamig, mabigat ang dibdib. Tinangka niyang igalaw ang kanyang mga paa. Ngunit wala. Ma, bakit hindi ko maramdaman ang paa ko?" Nanginginig na tanong ni Benjamin. Lumapit si Aling Susie, ang kanyang ina. May luha sa mga mata nito. "Anak, may pinsala ang gulugod mo. Sinabi ng doktor na baka hindi ka na makalakad, anak." Dahil doon, ay parang gumuho ang mundo ni Benjamin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kinagisnan niyang lakas at pati na rin kalayaan. Araw-araw siyang umiiyak. Tumatangging harapin ang mga bisita at halos ayaw ng kumain. Minsan, tinanong niya ang kanyang sarili, "Paano na ako kung hindi ko na kayang tumayo?" Lumipas ang ilang mga buwan. Unti-unting tinanggap ni Aling Susie ang bagong yugto ng buhay ng kanyang anak. Pero para kay Benjamin, mabigat pa rin ito. Nang minsang pumunta siya sa plaza para magpalipas ng oras, nasalubong niya ang 3 dating kaklase, sina Patrick, Gian, at Leslie. "Uy, si Benjamin ata yun, no?" Sabik na sigaw ni Patrick, pero may halong pang-asar. Paglapit nila, sabay-sabay silang natawa. "Grabe bro, sayang no, ikaw pa naman ang pinakamabilis noon sa track. Ngayon, mabilis ka pa rin siguro kung merong gulong." Sabay tawa ni Gian. "Hindi ko nga siya kaagad nakilala eh," dagdag pa ni Leslie, habang pinipigilan ng tawa. "Ang laki ng pinagbago mo bro, parang ibang tao ka na." Hindi sumagot si Benjamin. Tinignan lamang niya sila, marahang umiti. Pero sa loob-loob niya, ay parang pinupunit ang kanyang puso. Nakaramdam siya ng matinding hiya, galit at panghihina. Pag-uwi niya, niyakap siya ni Aling Susie. "Anak, hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo sa mga taong hindi marunong rumispeto. Ang mahalaga, anak, buhay ka at kayang mo magsimula ulit." Habang tinitignan ni Benjamin ang kanyang wheelchair, may pumatak na luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko alam kung papaano, ma. Pero hindi ako mananatiling ganito habang buhay." Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, nakita ni Aling Susie ang liwanag sa mga mata ng anak. Liwanag ng pag-asang muling babangon kahit nakaupo. At doon nagsimula ang panibagong pag-ikot ng gulong ng kanyang buhay.
Lumipas ang 2 taon mula nang maaksidente si Benjamin. Unti-unti niyang natutunang tanggapin ang kanyang kalagayan. Kahit mabagal ang pag-usad ng araw-araw, pinipilit niyang bumangon kasama ang ina niyang si Aling Susi, na walang sawang nag-aalaga sa kanya. Isang araw, nakatanggap si Benjamin ng mensahe mula sa lumang grupo ng mga kaklase sa kolehiyo. "Class reunion this Saturday. Kita-kits ha." Sandaling natigilan siya. Marami sa kanila ang matagal na niyang hindi nakikita. Bahagyang natakot siyang humarap muli sa kanila. Ngunit nanaig ang pagnanais niyang ipakita na kaya niyang mamuhay ng normal. Kahit nakaupo lamang siya sa wheelchair. Dumating na nga ang araw ng reunion. Isang magandang restaurant sa lungsod. Puno ng tawanan at alaala. Habang itinutulak ng staff ang wheelchair ni Benjamin papasok, agad siyang napalingon sa paligid. "Uy, nandiyan na si Benjamin!" Sigaw ng isa. Paglingon niya, naroon sina Patrick, Gian, at Leslie. Ang 3 taong dati na ring pamilyar sa kanya, kasama ang iba pang mga dati nilang kaklase. Hindi bilang kaibigan, kung hindi bilang mga taong sanay manlait. Lumapit si Patrick na may mapang asar ng ngiti. "Uy bro, kamusta ka na? Akala ko hindi ka makakarating eh." Kasi di ba mahirap bumiyahe sa ganyang kalagayan? Sabay turo sa wheelchair ni Benjamin. Tumawa si Gian. "Grabe pare, idol pa naman kita noon. Ang bilis mo kayang tumakbo. Pero ngayon, mukhang ibang klase na ang wheels mo ah." Si Leslie naman, na noon ay laging mayabang, tumitig mula ulo hanggang sa paa ni Benjamin. "Sayang Benjamin, ang gwapo mo pa naman dati. Kung ako yung nasa kalagayan mo, baka hindi ko nakayanin. Nakakaawa ka." Tila tinusok ng karayom ang puso ni Benjamin sa bawat salitang naririnig niya. Maraming gustong sabihin ang isip niya. Ipagtanggol ang sarili. Ipamukha na wala silang karapatang manghusga. Ngunit pinili niyang manahimik. Ngumiti siya ng payapa. "Mabuti naman at nagkita-kita ulit tayo. Masaya akong makita kayong lahat." Mahinahon niyang tugon. Tumawa muli si Patrick. "Aba, cool pa rin talaga itong si Benjamin eh no? Hindi nagagalit kahit binibiro na ng pangasar. Baka nasanay na." May ilan sa mga kaklase nilang nakarinig at halatang hindi natuwa sa asal ng 3. Ngunit walang nagsalita. Natakot silang makisangkot. Habang kumakain, patuloy pa rin ang mapanirang biro ni Patrick. Parang ginagawang palabas ang pag-upo ni Benjamin sa wheelchair. Ngunit sa halip na pumatol, marahan niyang tinapik ang gulong ng kanyang upuan at pagkatapos ay ngumiti. "Alam nyo, minsan, dito ako natutong makakita ng direksyon. Kahit hindi tumatakbo, mas madali palang matutong magpasensya kapag hindi ka laging nagmamadali." Tahimik ang lamesa. Hindi na sumagot sina Patrick, Gian, at Leslie. Sa loob-loob ni Benjamin, may apoy na unti-unting nag-aalap. Hindi ito galit, kung hindi pagnanais na magtagumpay. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang ina, "Ma, tama po kayo. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanila. Pero gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pong bumangon. Kahit nakaupo lang ako, lalakbay po ako at lalaban sa buhay." Ngumiti si Aling Susi at yumakap sa kanyang anak. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang gumulong ang bagong direksyon ng buhay ni Benjamin. Makalipas ang ilang linggo mula sa reunion, mas tumibay ang loob ni Benjamin Sarmiento. Ang mga mapanuyang tawa ni na Patrick, Gian, at Leslie ay parang tinik na bumabaon sa puso niya. Ngunit sa halip na masaktan ng tuluyan, ginawa niyang gasolina ang mga iyon para muling sumulong sa buhay. Isang umaga, habang nagkakape si Aling Susi, nilapitan siya ni Benjamin. "Ma," sabi niya, "gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Hindi man ako makalakad.
Gusto ko pong makatapos. Gusto ko pong patunayan na kaya ko pong magtagumpay. Napaluha si Aling Susi, sabay haplos sa buhok ng anak. Yan ang anak kong kilala ko. Hindi pinapatalo ng kapalaran. Sa tulong ng dating professor ni Benjamin, na si Mr. Delgado, nagsimula siyang mag-aral muli. Online classes sa larangan ng software engineering at business management. Si Mr. Delgado ang tipo ng guro na nakakakita ng potensyal kahit sa mga taong tinatangkihan ng iba. Benjamin, sabi niya minsan, hindi mo kailangang tumakbo para mauna. Ang kailangan mo lang ay huwag tumigil sa pag-ikot. Bawat araw ay puno ng hamon. Hirap si Benjamin sa ilang gawain, lalo na't limitado ang galaw ng kanyang katawan. Pero sa bawat pagtatangka, may malit na tagumpay. Kapag nakatapos siya ng isang proyekto, ngumingiti siya at sinasabing, kaya ko pala. Unti-unting nagbalik ang sigla at kumpiyansa niya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng laptop, tumigil siya sandali at tinignan ang kanyang wheelchair. Dito ako bumangon. Dito rin ako natuto. Hindi ito sagabal. Ito ang paalala na may ikalawang pagkakataon sa lahat. Makalipas ang ilang taon ng pag-aaral at pagsisikap, natapos na Benjamin ang kanyang kurso. Ngunit hindi siya tumigil doon. Naisip niyang gamitin ang kaalaman para makatulong sa iba. Kaya't nag-apply siya sa ilang kumpanya bilang programmer. Sa umpisa, tinanggihan siya dahil sa kanyang kalagayan. Pasensya na sir baka mahirapan kayo sa office setup namin, sabi ng isa. Wala kaming pasilidad para sa wheelchair users, sabi naman ng iba. Ngunit sa halip na sumuko, gumawa siya ng paraan sa tulong ni Mr. Delgado. Nakapagtrabaho siya bilang freelance software developer. Dito niya napatunayan na hindi pisikal na kakayahan ng sukatan ng galing, kung hindi talino, tiyaga, pagmamalasakit, at puso. Mabilis siyang nakilala online dahil sa kausayan. Ilang taon pa, nagtatag siya ng sarili niyang tech startup, isang kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa mga taong may kapansanan. Tinawag niya itong Wiltech Innovations. Kung walang magbubukas ng pinto para sa amin, tayo na ang gumawa ng pinto, wika niya sa unang pagpupulong ng kanyang maliit na team. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y maaksidente, naramdaman ni Benjamin ang tunay na kalayaan. Hindi dahil nakatayo siya, kung hindi dahil muli siyang nakabangon. Ang dating binatang pinagtatawanan, ngayon ay unti-unting nagiging inspirasyon ng iba. Sa loob ng ilang taon, tuloy-tuloy ang paglago ng Wiltech Innovations. Ang kumpanyang itinayo ni Benjamin Sarmiento, mula sa maliit na silid sa bahay nila, naging isang kilalang tech company ito na tumutulong sa mga may kapansanan upang makapagtrabaho online. Araw-araw, may bagong dahilan si Benjamin upang umiti. Hindi dahil madali ang lahat, kung hindi dahil nakikita niya ang pagbabago sa buhay ng iba. Isang araw, may pumasok na bagong empleyado sa kumpanya. Isang babaeng nagngangalang Melissa de la Cruz. Siya ay tahimik, responsable, at palangiti. Napansin kaagad ni Benjamin ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Isang hapon, napadaan siya sa opisina ni Melissa at nakita itong nakayuko, abala sa pag-aayos ng system code. Melissa, sabi niya, mukhang hindi ka pa kumakain Huwag mong kalimutan yan Hindi pwedeng puro trabaho lang. Ngumiti si Melissa. Sir Bench, gusto ko lang pong matapos tong project. Ayoko pong mabigo ang team. Ngumiti si Benjamin. Yan ang gusto ko sa'yo May puso sa ginagawa. Habang tumatagal, nagiging malapit sila sa isa't isa. Nakikita ni Melissa hindi ang lalaking naka-wheelchair, kung hindi ang taong may matatag na loob at pusong handang tumulong. Sa bawat kwentuhan nila,
Nararamdaman ni Benjamin ang unti-unting paghilom ng sugat sa kanyang nakaraan. Isang gabi, habang magkasamang nag-overtime, napatingin si Melissa sa kanya. Alam mo, Sir Benj, ang inspirasyon ko ngayon ay ikaw. Hindi ko alam kung paano mong nagagawa ang lahat ng ito. Ang magtagumpay, kahit ang dami mong pinagdaanan. Tumingin si Benjamin sa kanya. May ngiti, may halong lungkot. Melissa, minsan, hindi mo kailangang kalimutan ng sakit. Kailangan mo lang tanggapin ito bilang parte ng lakas mo. Sa paglipas ng panahon, mas dumami ang natutulungan ng Wiltec Innovations. Maraming kumpanya ang humanga at nakipag-partner sa kanila. Ang dating binatang iniiwasan, ngayon ay hinahangaan. Si Benjamin ay naging speaker sa iba't ibang seminar at programang nagtutulak ng inclusivity para sa mga PWD. Sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ng mga tao ang katotohanan sa kanyang boses. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba si Benjamin. Lagi niyang sinasabi sa team, "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo." Lalo na sa mga taong naniwala sa akin noong halos ako mismo ang hindi naniniwala sa sarili ko. Isang umaga, lumapit si Aling Susie sa kanya at maigpit siyang niyakap. Anak, kung makikita ka lang ng tatay mo ngayon, siguradong ipagmamalaki ka niya. Dati, ipinagdasal kong bumangon ka. Ngayon, hindi lang ikaw ang bumangon, pati ang ibang tulad mo. Napangiti si Benjamin. Sabay sagot na, "Ma, ikaw ang tunay na dahilan kung bakit ako tumindig." Habang lumalago ang kanyang negosyo, mas lumalalim rin ang ugnayan nila ni Melissa. Hindi man niya inaasahan, pero unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ito ay ang pag-ibig. At sa likod ng bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair, alam niyang patungo ito sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang 3 taon mula nang magsimulang lumago ang Wiltec Innovations. Sa puntong ito, si Benjamin Sarmiento ay isa ng kilalang pangalan sa larangan ng teknolohiya. Hindi lang dahil sa talino niya, kung hindi dahil sa advokasiyang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may kapansanan. Isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa Philippine Business Summit. Nakasulat roon, We are honored to invite you, Mr. Benjamin Sarmiento, the founder and CEO of Wiltec Innovations, as our keynote speaker. Ngumiti siya habang binabasa ang liham. Parang kailan lang, ako yung pinagtatawanan. Ngayon, may pagkakataon akong magbigay ng boses para sa mga tulad ko. Sabi niya kay Melissa, na ngayon ay kanya ng operations manager. Sir Benj, ito na yung pagkakataong ipakita sa lahat kung sino ka talaga. Sagot ni Melissa, na may halong ngiti at paghanga. Dumating ang araw ng summit. Magarbo ang lugar. Puno ng mga kilalang negosyante, opisyal at profesional. Habang ipinapasok ni Melissa si Benjamin sa entablado gamit ang kanyang wheelchair, napansin nilang maraming pamilyar na mukha sa audience. At doon, tila tumigil ang mundo ni Benjamin. Sa ikatlong hanay, nakaupo sina Patrick, Gian at Leslie, ang 3 pangunahing taong minsang tumawa sa kanya. Hindi sila makapaniwala sa nakita. Teka, si Benjamin ba yun? Bulong ni Gian. Imposible. Siya yung guest speaker? Gulat na sabi naman ni Patrick, na halatang kinakabahan. Tahimik lamang si Leslie, pero halata sa mukha ang kanyang pagkailang. Nagsimula ang programa. Ipinakilala ng host si Benjamin bilang isang inspirasyon ng tagumpay at pati na rin pag-asa. Nang marinig ng 3 ang papuring iyon, tila binuusan sila ng malamig na tubig. Lumapit si Benjamin sa mikropono. Ngumiti at nagsimulang magsalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Benjamin Sarmiento, isang taong minsan ay inakalang wala nang mararating sa buhay.
dahil sa aking karanasan. Pero sa tulong po ng Diyos, ng pamilya ko, at ng paniniwala ko sa aking sarili, napatunayan kong kahit nakaupo ka lang, ay maaari kang tumindig at magtagumpay. Tahimik ang buong bulwagan. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan mula sa aksidente, sa pangungutya, sa paghihirap, hanggang sa pagtatayo ng kanyang kumpanya. Marami po ang tumawa sa akin noon. Marami ring hindi naniwala. Pero natutunan kong ang mga tawa nila ay hindi kailangang maging sagabal. Maaari itong maging musika na magpapaalala kung bakit ako nagsimula. Habang nagsasalita si Benjamin, nakatungo sina Patrick, Gian, at Leslie. Halata ang hiya sa kanilang mga mukha. Hindi nila akalaing ang lalaking minsan nilang tinawanan at tinawag na kaawa-awa ay magiging taong tinitingala ng marami. Pagkatapos ng talumpati, pumila ang mga dumalo upang makipagkamay kay Benjamin. Sa dulo ng pila, nakita niya ang tatlo, tahimik at halatang balisa. Benjamin, mahina ang boses ni Patrick. Ang galing mo. Hindi namin akalaing ganito ka na ngayon. Ngumiti si Benjamin. Salamat ha. Pero sana noon pa lang naniwala na kayo. Hindi lang sa akin, kung hindi sa kahit na sinong may pinagdaraanan. Tahimik silang tatlo. At sa sandaling iyon, alam ni Benjamin na nagsisimula ng umikot muli ang gulong ng kapalaran. Pero sa pagkakataong ito, ay nasa taas na siya. Napayuko naman si Leslie. Halos hindi makatingin. Pasensya ka na, Benjamin ha. Hindi ko alam na ganito pala kalalim ang sugat na naidulot namin sa'yo. Noon, akala namin ay laro lang. Pero ngayon ay naiintindihan ko na. Hindi dapat ginagawang biro ang kahinaan ng iba. Ngumiti si Benjamin. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad para patawarin ko kayo. Matagal ko na kayong pinatawad. Dahil kung patuloy kong dadalhin ang galit, ako rin ang mabibigatan. Tahimik lamang si Gian. Halatang lumuluha. Benjamin, alam mo, ikaw pa rin pala yung taong mabait. Kahit anong mangyari. Kami talaga itong nagbago. Pero sa maling paraan. Naging mapagmataas kami. Tumango si Benjamin. Ang pagmamataas ay parang lason. Unti-unti nitong pinapatay ang kabutihan sa puso. Pero kapag natutunan mong yumuko, doon mo lang makikita kung gaano kataas ang langit. Tumulo ang luha ni Leslie habang nagsasabi ng, Salamat, Benjamin. Sana lahat ay katulad mo, marunong magpatawad. Ngumiti si Benjamin at nagbiro ng banayad. Hindi ako santo, no? Natuto lang akong tanggapin na minsan, kailangan mo munang mabasag bago ka mabuo ulit. Pagkatapos ng seminar, tinawag siya ng tagapangasiwa ng programa upang bigyan ng plake ng inspirasyon. Habang tinatanggap niya ito, malakas ang palakpakan ng mga tao. Nakita ni Benjamin sina Patrick, Gian, at Leslie na sabay-sabay na pumapalakpak. Hindi bilang pakitang tao, kung hindi bilang totoong paghanga at pagsuporta. Sa backstage, nilapitan siya ni Melissa at niyakap ng mahigpit. Benj, napakaganda ng mga sinabi mo. Hindi lang sila ang natamaan, pati ako. Lagi mo akong pinapaalalahanan na ang tagumpay hindi lang nakukuha sa taas ng posisyon, kung hindi sa lalim ng puso. Ngumiti si Benjamin. Melissa, kung minsan, ang pinakamahalagang leksyon sa buhay ay natututunan natin sa mga taong nakasakit sa atin dahil sila ang nagturo kung papaanong maging matatag. Habang papauwi, sumulyap siya sa bintana ng sasakyan. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parabang mga bituin. Sa isipan niya, bumalik ang alaala ng batang lalaki na minsang nawalan ng pag-asa. Ngayon, iba na siya. Hindi lang siya si Benjamin na nasa wheelchair.
Siya na si Benjamin na itinaguyod ng sarili niyang tapang. At sa gabi ring iyon, pinangiti niya ang sarili habang iniisip. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kung hindi sa kababaang loob ng pusong marunong magpatawad. Makalipas ang ilang buwan mula nang maganap ang business summit, patuloy na lumago ang Wiltec Innovations. Mas marami ng taong may kapansanan ang nabibigyan ng trabaho, oportunidad at dignidad. Si Benjamin Sarmiento ay naging kilala hindi lamang sa larangan ng teknolohiya, kung hindi bilang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Isang hapon, habang abala siya sa opisina, nakatanggap siya ng email mula ito kay Patrick. Benjamin, salamat sa pangalawang pagkakataon na. Dahil sa iyo, napagtanto kong ang tunay na tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng pera o karangyaan, kung hindi sa pagkakaroon ng puso para sa kapwa. Nag-resign ako sa dati kong trabaho. Nagsimula ako sa maliit na non-profit para sa mga PWDs. Sana balang araw, makasama kita sa proyekto. Ngumiti si Benjamin habang binabasa ang mensahe. Minsan, kailangan lang iparamdam sa tao na kaya pa nilang magbago. Bulong niya. Kasunod naman ay tumawag si Gian. Bench, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Simula nang marinig kita noong seminar, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Hindi ko na nilalait yung mga mahina o kakaiba. Tinuruan mo akong maging tao ulit. Ngumiti si Benjamin. Salamat, Gian. Yan ang totoong tagumpay. Yung marunong kang umunawa. Samantala, si Leslie ay personal na dumalaw sa opisina ni Benjamin isang araw. Bitbit niya ang isang dokumento. Bench, gusto kong tumulong sa foundation mo. May access ako sa ilang investors. At gusto kong mag-organize ng fundraising event para sa mga kabataang may kapansanan. Nakangiti si Benjamin habang iniabot ang kamay. Leslie, salamat ha. Noon binasag niyo ako. Pero ngayon, tinutulungan niyo akong buuin ng mas maraming tao. Yan ang tinatawag kong pag-ikot ng gulong. Sa paglipas nga ng panahon, naging malapit si Benjamin at Melissa. Hindi nila kailangang sabihin kung ano ang namamagitan sa kanila. Sapat na ang mga ngiti, ang pag-aalaga at ang tahimik na pag-unawa. Isang gabi habang pinagmamasdan nila ang mga batang may kapansanan na nag-aaral sa bagong Wiltec Learning Center, tinanong ni Melissa, Bench, anong pakiramdam na makita silang natututo dahil sa'yo? Ngumiti si Benjamin. Sabay sagot, para akong gulong, Mel. Dati, basag, pero ngayon umiikot ulit at bawat pag-ikot ay may patutunguhan. Habang pinagmamasdan nila ang mga batang nagtatawanan, bumalik sa isip ni Benjamin ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang aksidente, ang mga pangutya, at ang sakit, at ang dahan-dahang pagbangon. Ngayon, alam niyang lahat ng iyon ay hindi parusa, kung hindi paghahanda para sa mas mataas na layunin. Lumapit si Aling Susi. Nakangiti, may luha sa mga mata. Anak, sabi ko na nga ba, may dahilan kung bakit ka binigyan ng Diyos ng ganitong laban. Hindi ka niya pinahihintulutang tumakbo ulit. Kasi gusto niya, ikaw ang maging daan para tumakbo ang ibang nawawalan ng pag-asa, anak. Niyakap ni Benjamin ang kanyang ina. Ma, totoo po ang mga sinabi niyo. At habang umiikot ang gulong ko, dadalhin ko po ang mga taong nangangailangan ng pag-asa. Habang lumulubog ang araw, makikita si Benjamin na nakatingin sa malayo. May ngiting payapa. Hindi man siya makalakad, nakarating siya sa tuktok. At sa huling pag-ikot ng kanyang gulong, dala niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi mo kailangang maglakad para makagawa ng hakbang tungo sa pagbabago. Ang tunay na taas ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang katayuan o kanyang kinatatayuan, kung hindi sa kababaang loob ng kanyang puso. Makalipas pa ang 5 taon mula nang maitayo ang Wiltec Learning Center,
mas lalo pang lumawak ang sakop ng mga proyekto ni Benjamin Sarmiento. Ang dating maliit na organisasyon ay lumago at naging Wiltec Foundation na nagbibigay ng libreng edukasyon, trabaho at teknolohikal na suporta sa libo-libong Pilipinong may kapansanan. Sa bawat sulok ng bansa, may mga batang may kapansanan na natutong mangarap dahil sa kanya. Maraming kumpanyang nagsimulang tumanggap ng PWD employees at madalas, binabanggit nila ang pangalang Benjamin Sarmiento bilang inspirasyon ng pagbabago. Isang araw, ginanap ang isang malaking seremonya para parangalan si Benjamin bilang Outstanding Humanitarian of the Year. Naroon sina Aling Susie, Melissa, at maging sina Patrick, Gian, at Leslie na ngayon ay aktibong tumutulong sa foundation. Habang tinatanggap ni Benjamin ang parangal, maraan siyang nagsalita. Ang lahat ng ito ay hindi patungkol sa akin. Kung hindi sa bawat taong naniwala na kaya nilang magtagumpay sa kabila ng limitasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang gulong. Minsan umiikot pababa, minsan naman ay paakyat. Pero ang mahalaga, patuloy tayong umikot, patuloy tayong umasa, at patuloy tayong mangarap na habutin ang ating mga pangarap. Matapos ang programa, lumapit si Patrick. Bench, kung may makikita kang dahilan kung bakit nagbago kami, ikaw yon. Tinuruan mo kaming maging mabuting tao, hindi sa salita, kung hindi sa halimbawa. Tinapik ni Benjamin ang palikat niya. Hindi ko kayo tinuruan, Patrick. Kayo mismo ang pumili na magbago. At yan ang tunay na lakas. Sa sumunod na taon, ikinasal na nga sina Benjamin at Melissa sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang pamilya, kaibigan, at mga kabataang tinulungan nila. Habang inilalakad siya ni Aling Susie sa altar, gamit ang kanyang wheelchair, walang luha ng kalungkutan, tanging luha ng kagalakan lamang. Pagdating sa harap, sinabi ni Benjamin kay Melissa, sa bawat pag-ikot ng gulong ko, gusto kong kasama ka dahil ikaw ang naging direksyon ko nang mawalan ako ng daan. Lumipas ang mga taon, si Benjamin ay nanatiling masigla, patuloy na nagtuturo at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa uling bahagi ng kanyang buhay, nakaupo siya sa hardin ng kanilang bahay, katabi si Melissa, habang pinapanood ang mga batang PWD na naglalaro ng wheelchair basketball sa malapit. Tahimik siyang umiti, sabay bulong. Ang gulong ko, hindi kailanman tumigil, umiikot pa rin para sa kanila. At nang dumating ang araw na pumikit si Benjamin sa kanyang huling sandali, dakangiti pa rin siya. Sa tabi niya ay nakasulat sa maliit na karatula ang mga salitang iniwan niya para sa lahat. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibaba, minsan ay nasa itaas. Pero sa bawat pag-ikot, may pagkakataong bumawi, magmahal, at magpatawad. Hindi mahalaga kung saan ka nakaupo. Ang mahalaga ay kung papaano mong pinaandar ang iyong gulong. At sa katahimikan ng hapon, habang umiihip ang hangin at pinapaikot ang mga dahon sa lupa, parang naririnig pa rin ang tinig ni Benjamin. Isang paalala na kahit ang gulong ng kapansanan ay maaaring maging gulong ng tagumpay. Palaging tandaan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang pisikal na kalagayan, kung hindi sa kanyang tapang, kabutihan, at pagpupursige sa buhay. Kaya huwag manghusga o mangmaliit ng kahit na sinong tao. Dahil minsan, ang taong inaakala mong mahina ay siya pa palang pinakamalakas na lumaban sa hamon ng buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay,
Ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakabot ang video na ito. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!